Ang pagsasaka ng leech ay isang uri ng aquaculture facility na nakatuon sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga leech para sa medikal at pangkomersyal na layunin. Sa China, may mahabang kasaysayan ang leech farming at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin bilang isang tradisyonal na paraan ng gamot at mapagkakakitaan ng maraming magsasaka. Ang leech farming ay isang umuusbong na industriya sa China na nakakuha ng malaking pansin sa mga nakaraang taon dahil sa potensyal nitong pangkalusugan at pang-ekonomiyang oportunidad. Ang mga leech ay ginagamit na panggamot sa loob ng mga siglo at matagal nang kinikilala ng tradisyonal na gamot sa China ang kanilang terapeutikong mga benepisyo. Ang pagsasaka ng leech ay ang praktika ng pagpaparami at pag-aalaga ng mga leech sa isang kontroladong kapaligiran para sa kanilang medikal na gamit. Ang paggamit ng mga leech para sa mga gamot ay nagmula pa noon libu-libong taon sa China. Pinaniniwalaang may mga katangian ang mga leech na nakakatulong sa paggamot ng iba't ibang uri ng sakit kabilang ang sakit sa ulo, lagnat at maging sa mga problema sa kaisipan. Sa tradisyonal na gamot ng China, ginagamit ang mga leech upang balansehin ang enerhiya ng katawan o qi at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Sa kasalukuyan, ang leech farming sa China ay pangunahing nakatuon sa produksyon ng Irido medicinalis, isang uri ng leech na malawakang ginagamit sa industriya ng medisina. Ang mga leech na ito ay ginagamit sa iba't ibang mga medikal na proseso, kabilang ang plastic surgery, reconstructive surgery, at limb reattachment surgery. Ginagamit din ang mga ito sa paggamot ng mga kondisyon tulad ng arthritis at varicose veins. Ang pagsasaka ng leech ay nangangailangan ng tiyak na kagamitan at materyales upang matiyak ang tamang paglaki at pag-unlad ng mga leech. Kasama dito ang mga sumusunod. Una, ang leech tanks. Ginagamit ang mga espesyal na disenyo ng tank para magbigay ng tamang kondisyon para sa mga leech. Gawa ang mga ito sa plastic o fiberglass at maaaring maglaan ng hanggang sa 1,000 leeches, depende sa laki. Pangalawa, sistema ng paglilinis ng tubig. Mahalaga ang sistema ng paglilinis ng tubig upang siguruhing mananatiling malinis at may sapat na oxygen ang tubig para sa mga leech. Pangatlo, netting. Ginagamit ang mga net upang paghiwalayin ang iba't ibang sukat ng mga leech habang lumalaki. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkain ng mas malalaking leech sa mas maliit. Pang-apat, pagkain. Kailangan ng mga leech ng mga buhay o sariwang dugo ng hayop para mabuhay. Karaniwang ginagamit ang dugo ng baboy o baka bilang pagkain para sa mga leech. Panglima, mga kasangkapan. Kinakailangan ang iba't ibang mga kasangkapan para sa pagpapakain, paglilipat at pag-aani ng mga leech. Kasama dito ang mga tube, tweezers at mga suction device. Ang proseso ng leech farming ay kinabibilangan ng 4 na pangunahing yugto: pagpaparami, pagkukunan, pag-aalaga at pag-aani. Sa bawat yugto, mahalaga ang tamang pangangalaga at mga kondisyon upang matiyak ang tagumpay ng pag-aani ng mga leech. Ang hatching tank ay dapat panatilihing malinis at walang anumang mga kontaminante. Pagkatapos magbunga, ang mga leech na sanggol ay kailangang pakainin at palakihin sa isang kontroladong kapaligiran. Ang mga leech tank ay dapat linisin ng regular at ang temperatura ng tubig at antas ng oxygen ay dapat bantayan ng maigi. Karaniwan ng kumakain ang mga leech larva ng dugo ng kanilang mga host. Ang mga ito ay kumakapit sa isang hayop at sumisipsip ng dugo hanggang sila ay ganap na lumaki at maaaring maghiwalay. Sa panghuli, ang pag-aani ang huling yugto ng leech farming. Karaniwang inaani ang mga leech kapag sila ay umabot sa tamang sukat na karaniwang nasa pagitan ng 4 hanggang 7 sentimetro para sa Irido niponia at 10 hanggang 15 sentimetro para sa Irido medicinalis. Ang mga leech ay inililipat sa isang hiwalay na tank at pinapayat sa loob ng ilang linggo bago inani upang ang kanilang sistema ng pagtunaw ay walang laman. Ang pag-aani ng mga leech ay nangangailangan ng maingat na pag-handle dahil sensitibo sila sa paggalaw at madaling masugatan. Pagkatapos ng pag-aani, ang mga leech ay nililinis at inihihiwalay ayon sa sukat at species. Karaniwang ibinebenta ang mga ito ng buhay para gamitin sa tradisyonal na medisina o pang-schedule na pangingisda. Ang mga magsasaka sa China ay dinadala ang mga leech para tuyuin upang gamitin sa mga layunin ng gamot.
Ang tuyong leech ay pinaniniwalaang may mas mahabang buhay sa aparador at mas malakas na mga katangian kumpara sa sariwang mga leech. Ginagamit ito sa tradisyonal na gamot ng Tsina upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at gamutin ang iba't ibang mga sakit tulad ng arthritis, mga sakit sa ulo at mga ulcer sa balat. Ang tuyong leech ay ginagamit din sa mga produktong pampaganda tulad ng facial creams at lotions. Bukod dito, ang mga tuyong leech ay mas madaling itago at transportasyon kumpara sa sariwang mga leech. Mahalaga ang tandaan na ang leech farming ay isang espesyalisadong praktika na nangangailangan ng kaalaman sa biolohiya at ugali ng mga leech na inaani, pati na rin ang kasanayan sa pamamahala ng kalidad ng tubig at iba pang aspeto ng aquaculture. Oo, may ilang mga insik ang kumakain ng mga leech. Sa tradisyonal na medisina ng Tsina, pinaniniwalaan na may mga katangian ang mga leech na nakakatulong paggamot ng iba't ibang mga sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo at arthritis. Ginagamit din ito bilang isang pritong pagkain sa ilang bahagi ng Tsina kung saan karaniwang prituhin o gamitin bilang palaman sa dumplings o buns. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga insik ay kumakain ng mga leech at hindi ito isang karaniwang putahe karamihan ng mga rehiyon. Bagaman posible na ang mga leech ay kainin ng tao, hindi ito isang karaniwang practice at hindi karaniwang inirerekomenda sa ilang kultura. Ginagamit ang mga leech sa tradisyonal na medisina dahil sa kanilang kakayahan na sumipsip ng dugo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagkain ng mga leech ay maaaring mapanganib dahil maaari silang magdala ng mapanganib na bakterya at virus na maaaring magdulot ng impeksyon o sakit. Ang mga medisinal na leech ay isinasailalim sa regulasyon bilang mga kagamitang medikal at hindi inaasahan para sa konsumo ng tao. Sa katunayan na itinatanim at inihahanda ang mga ito ng espesipiko para sa paggamit sa kontroladong mga medikal na kapaligiran sa ilalim ng pamamahala ng mga profesional na may sapat na kaalaman. Mahalaga ring iwasan ang pagkain ng anumang mga leech na nahuli sa kagubatan dahil maaaring mayroon itong mapanganib na mga angkap o toxins. Mahalaga rin na humingi ng profesional na tulong medikal kung ikaw ay nakakaranas ng anumang negatibong sintomas matapos magkaroon ng kontak sa mga leech o sa kanilang kapaligiran. Sa buod, ang leech farming ay may mahabang kasaysayan sa Tsina at isang umuusbong na industriya ngayon. Ang proseso ng leech farming ay bibilangan ng maingat na pangangaswa sa pagpaparami, pagkukunan, pag-aalaga at pag-aani ng mga leech. Gayunpaman, maraming mga hamon sa industriya tulad ng pagkontrol ng kalidad ng tubig, pamamahala ng sakit, pamamahala sa pagkain, kontrol ng klima at trabahong nangangailangan ng maraming lakas paggawa. May ilang mga oportunidad para sa hinaharap ng leech farming kabilang ang pag-unlad ng mga bagong teknolohiya at bagong mga merkado. Sa maingat na pamamahala at pag-invest sa inobasyon, ang leech farming sa Tsina ay maaaring maging isang mahalagang kontributor sa tradisyonal na medisina at isang mapapakinabang na negosyo para sa mga magsasaka.